Jack Roberto, touchy raw paglasing. May kumakalat daw kasi na videos recently na nakita ka with this actor na si Jack. Si Jack, medyo nakainom na rin. Okay. Bakit paano pa siya paglasing? Nagiging touchy na siya. Hindi ko alam kung paano sabihin. Sorry guys. Welcome back, Alam. Ngayon ay pag-uusapan natin ang viral issue tungkol kay Eva Mendez at Jack Roberto, pati na rin ang naging interview ni Eva kay Madam LQ sa vlog nito. Ano nga ba ang katotohanan sa issue ng pagiging touchy ni Jack Roberto kay Eva Mendez para tawagin siya ng mga netizens na red flag? Naging pabaya nga ba sa sarili si Jack nang siya ay malasing? Si Eva Mendez, papatol daw ba sa may jowa? Ano ang analysis natin sa isyong ito? Simulan na natin. Si Jack Romel Osuna Roberto ay isang GMA artist at model na karelasyon ng kapwa GMA artist si Barbie Fortes. Siya ay mas kilala sa pangalan na Jack Roberto. Nag-umpisa ang relasyon ni Jack at Barbie noong 2017 at tinawag silang Jack B. Nagkaroon ng tambalan sina Barbie Fortesa at ang aktor si David Licauco mula nang magbida sila bilang Maria Clara at Ginoong Fidel sa palabas na Maria Clara at Ibarra. Dahil dito, nakilala kamakailan lang si Jack sa GRU o Jack Roberto University at tinatawag ito ng mga netizens na National Anti-Silos University. Nagkaroon pa ng ilang clips sa TikTok si Jack na sumasayaw ng anti-silos dance ritual at ginawan pa ito ng iba't ibang version ng mga netizens. Ginawang katatawanan ng karamihan ang video sa TikTok nila ni Jack at Barbie, kaya naman mas lalo itong naging viral. Kilala naman si Eva Mendez bilang isang Viva Max sex siren, model, vlogger at founder din ng isang beauty cosmetic at personal brand which is The Radiant Roots Manila. Samantala, nito lang nakaraan ay mainit-init pa ang balita tungkol sa naging issue nila Eva Mendez at Jack Roberto dahil umano sa mga kumalat na pictures at kanya-kanyang kwento ng mga taong dumalo sa birthday celebration. So ito na nga. Noong Tuesday, December 26 ay nagkaroon ng interview sa Eva kay Madam LQ. Si Madam LQ ay isa ring kilalang TikToker pero mas kilala siya sa palayaw na Madam Lamon Queen. Ang pinag-ugatan nito ay ang kumalat sa social media na pictures ni Jack at Eva sa isang pribadong birthday party. Ayon kay Eva, sa kanyang interview, dumalo sila pareho sa birthday ng common friend nila at naimbitahan din ang lahat ng family at friends ng celebrant. Noong panahong iyon, silang dalawa lang daw ni Jack ang dumalong sikat na personalidad at may mga gustong humingi ng litrato sa kanilang dalawa. Ayon pa sa kanya, bawat table ay pinupuntahan nila para lang makapag-picture ang lahat ng may gusto. May mga gusto magpa-picture sa amin dalawa no, ni Jack. Bawat table, pinupuntahan namin at magkatabi kami ni Jack. Pero yung mga kasama namin, mga nakakrap. So, ayun, ginawa na ng issue. Kaya naman nakita sa mga litrato na magkatabi sila at ang ibang mga kasama ay nakakrap o hindi kasali sa picture. Tapos nung tumagal-tagal na ang inuman ay sinabihan na raw sila ni Jack na maghinay-hinay lang sa pag-inom at alalay lang sa sarili niya dahil paunti-unti na siyang nagiging touchy. Paanong nagiging touchy? Nagbukang touchy sa mga tao at kaya naman mabilis na misinterpret ng mga kasama nila ang mga kilos ni Jack dahil habang tumatagal daw ang inuman ay nakikita nilang pasimple itong nagiging clingy kay Eva at sa ibang mga kasama pa nila. Pero nilinaw naman ni Eva na noong nahihilo na raw si Jack ay pasimple lang itong sumasandal-sandal sa kanya at parang inaamoy-amoy siya kaya naman nagmukhang hinahalikan niya ito. Ngunit itinanggi niya rin na hinalikan siya ng aktor at mariing sinabi na walang nangyaring ganoong senaryo. Nang tumagal pa raw ang inuman at malapit na nila maubos ang isang box ng single malt na ininom nila, doon na raw nag-umpisang maging aggressive si Jack. Bukod dito, may nakakita raw sa kanila na fan at binigyan sila ng malisya dahil huli sa aktong nakayakap patalikod si Jack kay Eva. Sinagot din naman ni Eva ang issue na nahuli raw silang magkasama sa isang kwarto dahil pumunta raw si Jack mag-isa sa kanya. Ayon kay Eva, lahat sila ay binigyan ng kanya-kanyang kwarto at kasama niya sa iisang kwarto ang mga kapatid niya at driver niya.
Samantalang sa kabilang kwarto naman daw ay nandoon si Jack at driver niya. So parang magkatabi sila ng kwarto. Ginagawa si Jack na sa akin, which is yung parang hug lang ng kaibigan, like behind. Lasing talaga siya, bangag talaga siya. Umano si Jack, tapos inaamoy ako, tapos parang hinahalikan, which is parang wala naman na ganun scenario na nangyari. Dumalaw lang daw sa kwarto nila Eva si Jack para makipagkwentuhan pa, pero agad din daw siya bumalik sa sarili niyang kwarto. Gusto pa raw sanang ayain ng mga kapatid ni Eva si Jack na mag second round sa inuman, pero hindi na rin ito natuloy dahil ubos na ang alak. Bago matapos ang interview, tinanong pa ni Madam LQ sa Eva kung papatol daw ba siya sa taong may jowa, at agad itong sinagot na Eva ng hindi dahil hindi niya ito gusto. Sa dulo naman ng interview video ay nag-iwan ng mensahe sa Eva para sa kanyang mga bashers at sinabi niya na gawa-gawa lamang ang lahat ng lumabas na issue at walang katotohanan ang lahat ng lumabas sa social media. Para matapos ang usapan, nilinaw na lang lahat ni Eva ang totoo para na rin hindi na madawit ang pangalan niya sa isang eskandalo. Pero paano nga naman si Jack? Kasi kahit nilinaw na ni Eva ang nasabing issue, ang dami pa rin lumabas sa negative comments laban kay Jack. Gaya nito, ang mga nagsasabing hindi raw tama ang mga naging asal ni Jack at dapat alam niya ang limitasyon niya sa inuman lalo na at nasa relasyon siya. Tinawag pa siyang red flag ng mga netizens dahil hindi raw kahit kailan magiging valid reason ang pagiging touchy sa inuman kahit kaibigan o tropa mo pa, lalo na kung babae. After the issue, wala nang naging feedback galing kay Jack at hanggang ngayon ay pinili niyang manahimik na lang. Ang daming naalarma sa issue na ito dahil all this time ang akala ng netizens ay manhid na si Jack kay Barbie at David. Pero dahil lang sa isang picture ay pinagkaguluhan agad siya at na-question pa ang loyalty niya towards kay Barbie. Ano ang analysis natin dito? Karaniwang paniniwala ng mga tao na kapag ang isang taong lasing ay nagsalita o may ginawa, ito raw ay totoo at galing sa kanilang puso. Wala nga raw sinungaling sa isang taong lasing. Ngunit dapat nating tandaan na tao lamang tayo at marami ring nagagawang mali. Sa mundo ng showbiz, dapat at aware rin tayo na hindi lahat ng nakikita o nababasa natin ay totoo. Karamihan ng mga lumalabas sa social media ay edited stories na o kaya naman ginawan na ng mas magandang bersyon para mapabango ang pangalan ng mga artista. Huwag tayo dapat basta-bastang magpapaniwala sa mga fake news dahil hindi talaga natin kilala ang bawat isa at wala rin tayo doon sa sitwasyon para humusga. Ayon na sa interview ni Eva Mendez, wala namang katotohanan ang mga kumalat na fake news dahil nilinaw na rin niya mismo na walang mali siya sa mga nangyari sa kanila ni Jack noong gabing iyon. Sadyang normal lamang daw na bilang isa silang artista o sikat na personalidad, hindi na bago sa kanila na gawan silang iba't ibang kwento ng mga tao o karaniwan ay galing sa kanilang mga bashers. At syempre, dapat nating isipin parati kung ano ang mga consequences sa bawat desisyon natin. Kung may mga maapektuhan ba yung karir o mga taong nasa paligid natin, syempre bilang artista, ang daming mga mata na nakatingin sa kanila para abangan kung anong mali ang makikita nila. Wala namang sigurong artista na walang basher, di ba? Para maiwasan ang makagawa ng pagkakamali ay dapat alam natin ang ating mga limitasyon. Isipin muna ang consequences bago gumawa ng isang desisyon. Lalo na't hindi natin alam kung ano ang mga magiging epekto nito paggising natin sa umaga. Kung may masasaktan ba tayo o tuluyan tayong masisira.